Agad ni pinatitingnan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr. ang posibleng paglabag ng isang vlogger na si Rendon Labador. Kaugnay ito sa kontrobersyal na pagsama at pagsasagawa ng Facebook Live sa gitna ng isang lehitimong operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati City. October 20, araw ng Biyernes nang isagawang isang raid ng PNP ACG sa isang lending company na Golden Koi Lending Company Incorporated sa Makati City. Ang modus ng kumpanya nang haharas umano ng mga kliyente na hindi nakakapagbayad agad. Makikita sa video ang pag-live ni Labador sa gitna ng operasyon kung saan may ginawaan niyang mali ang vlogger na ito sa kanyang coverage gaya ng pagpapakita ng mga mukha ng mga sinasabing sospek at pagsasabi ng mga salitang hindi kaaya-aya. Dahil dito, ilang kaanak ng mga nakunang empleyado ang nagreklamo at galit na sumugod sa pinangyarihan ng raid dahil sa paglabag di umano sa privacy ng mga sinasabing mga sospek. Ayos din Ayos din ang mga ginagawa ninyo May mga team-team pa kayo Ayos din kayo Team Michelle, Team Diana, Team Carrie, Team Diane, kinorek pa ako. Team Diane. Kinorek mo pa ako, ha? Malabo lang mata ko, sorry, ha? Loko Team Dayan, shout out ha. Makukulong na kayo. Hala nyo ba? We're considering a lot of things also. Pero pag nagva-viral yung tungkol sa kanila, pero paano din naman yung side nung mga nabiktima na kailangan i-present natin na parehas both side. Oo, itong mga suspects pero yung mga victims ng OLA ang dami din, mas madami. Pero ayon naman sa ACG, binigyan ng access ang mga miyembro ng media at vlogger sa isinagawang raid sa nasabing opisina at kasama nga dito si Rendon. Bagay na kailangan itong tingnan kung nasunod ba umano ang nasa ilalim ng MC 2023-053 Media Relations Policy ng organisasyon. That is, as I said, that will be a part of our investigation. Kagaya that operation will be a basis for complaint, criminal complaint and litigation. And it may also fall para mga prejudicial statements yan. So we don't want that. Hindi natin kailangan yan. As of now, we are looking into the possible violation of MC number 2023-053 entitled Revised Media Relations Policy dated September 11, 2023. Ayon naman sa PNP Directorate for Investigation and Detective Management, gumawa na sila ng memo para sumagot ang PNP Anti-Cybercrime Group kaugnay sa pangyayari. Nakatakda ang isang pre-charge investigation sa ilang opisyal ng PNP ACG sa posibleng pananagutan ng mga ito kasama na si Labador. I think kailangan i-pre-charge yung kung sino man yung naging doon, naging in charge kasi may mga hindi dapat gawin. So that's violation of the media relations policy ng PNP. So may memo na kami sir na direct na namin for them to explain. And we'll give them updates regarding sa investigation na gagawin natin sir. Samantala, sa eksklusibong panayam ng SMNI sa tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino, nanindigan ito na opisyal ang access ng vlogger sa operasyon. Iginit rin nito na pangunahing target ng ACG na makakuha ng mas malawak na reach sa tuwing may gagawin silang operasyon sa tulong ng vlogger. Ani Sabino, kinakailangan nilang makipagsabayan sa uso ngayon sa paraan ng paghahatid ng balita o impormasyon sa pamamagitan ng vlogging. Hindi naman natin i-allow yan because we have protocols. And for this reason, yun yung reason natin kung bakit, di ba, hindi natin sinasama ang media sa mga operations because of their safety and security. Now, if in case settled na, maayos na, malinis na, safe na, then we allow media limited access. When you say limited, general view of everything para hindi rin makapinsala sa investigation. Sa huli naman, handa siyang sumagot sa gagawing investigasyon sa kanila ng PNP para depensahan ang kanilang naging hakbang sa operasyon. If you violate, you will be dealt with internally. Hindi naman yan yung kakasuhan ka sa
sa korte. Internal siya. So kung ano yung magiging sanction mo, it's internal. Sa kabilang banda, nagpaliwanag rin si Labrador at sinabing maaring naninibago lang ang publiko sa kasalukuyan niyang ginagawa na taliwas sa dati nitong content na puro pambubuli sa mga maibigan nitong individual. Matatanda ang makailang beses nang tinake down ang social media pages ni Labrador dahil sa sunod-sunod na violation sa mga ipinatutupad na community standards ng Facebook at YouTube. Pakiusap ng ACG, itigil na ang issue kay Rendon sa halip na ikatuwa ang accomplishments ng kanilang unit laban sa mga illegal na aktibidad. When I said I wanted to give Rendon a second chance, this is what I have in mind. Na pwede naman nating baguhin yung influence mo because he has a lot of influencers. Turn the bad into good. And that's what we're doing. And I think that's what he's doing right now. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Tanda lang